Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kasaysayan ni Propeta Saleh. Ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa marangal na Quran, kanyang sinabi, Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. O angkan ng kasulatan, bakit kayo hindi nananampalataya o naniniwala sa mga ayat ni Allah? At kabilang sa mga ayat ni Allah, ang mga kwento ng mga propeta. Wa antum tashhadun. At kayo habang ito ay inyong pinanonood. Nababanggit ko ito kasi pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala, yung programa natin, madaming nanonood. At ilan sa mga nanonood, mga hindi Muslim. Gusto kong ipagduan natin na sa pamamagitan ng programa na ito ay makita nila yung mga tunay na kasaysayan ng mga propeta na hango sa marangal na Quran. Sapagkat nagbabasa ako ng kanilang mga komento at marami sa kanila ang naliliwanagan. Kaya lang yung isa, nalungkot ako nang sabihin niya, napanood ko ito, at napakaganda na nalaman ko yung mga kwento sa Islam, pero hindi ako magmumuslim. Parang nilalagyan ng tuldok yung pananampalataya, pero hindi yon makatarungan at hindi yon marapat. Kasi si Allah, hindi natin alam kung paano niya ibibigay yung gabay sa papanong paraan. Kaya ipagduan natin na nawa sa pamamagitan ng programang ito, na napapanood nila ay makikita nila yung tunay na mga kasaysayan ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahapon tinalakay natin yung mga tao sa panahon ni Ad. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa huling bahagi na binanggit natin na aya, Fahal tara lahum min baqiyah. Meron ba kayong nakitang bakas sa mga tao ni Ad? Wala, sapagkat silang lahat ay inubos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-usapan natin ngayon, mga grupo ng mga tao na may kahalintulad sa katangian ng mga tao ni Ad. Sila rin ay mga Arab. Ang qawmu Saleh. Ang qawmu Saleh. Ang mga tao ni Saleh alayhi salam. Ito ang pangalawang Arabo na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lugar na ang pangalan ay Hijr, Al-Hijr, ito ay lugar na mabato. Sinasabi nila ngayon ito ay sa Saudi Arabia. Ewan ko kung may nakapunta na sa inyo dito. 380 kilometers mula sa Madina at hanggang ngayon naroon pa ang bakas nito. Hindi katulad nung Qawmu'ad, wala. Fahal tara lahum min baqiyah, wala. Pero ito hanggang ngayon, ang katotohanan na padaan doon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At hindi bilang tourist, yung mga tao ngayon, pag sa sinabing ancient city, ay magtutur sila doon at mag-aaral. Dito hindi. Pag pumunta ka doon, ang bilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kumuha ka ng aral. Hindi yung hanap ka ng magandang restaurant, magpipicturan kayo doon, bawal doon. Pero hanggang ngayon, nandun to sa lugar na yon, Al-Hijr. Maadin, Qawmu Saleh. Yun ang tawag nila doon. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit, Wadkuru ij'ala lakum khulafa min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika, at tandaan ninyo nang kayo ay hinirang na mga mamumuno pagkatapos ng mga tao ni 'Ad. Biniyayaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tattakhiduna al-jibala buyuta. Sinabi ko kanina, parang pareho rin ng mga Qawmu'ad, may kalakasan at kalakihan din ng mga taong ito. Alam niyo kung ano katangian nila? Gumagawa sila ng mga bahay sa bundok. Kahapon, ginagawa nila mga monumento, pero sa patag sila nakatira.
Ito, literal, doon sila tumitira sa bundok at bato yung bundok. Nakita na kayo ng batong bundok? Maraming Saudi Arabia, dito sa atin, ang mga bundok dito, mapuno. Bato. At kinukortihan nila ito, ginagawang bahay, sa pamamagitan ng kanilang kamay ng madali lang. Ganito sila kalakas at ganito sila binayayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, dahil sa kanilang, sabihin natin, kapangyarihan, impluensya, na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila naging mapasasalamatin kay Allah. Kaya ang hindi pagpasasalamat kay Allah ay kufur. Alam niyo yun? Kawalan ng pananampalataya. Pag ikaw binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya at hindi ka marunong magbalik nito, yun ay uri ng kawalan ng pananampalataya. Pero ang pinakamalaking kawalan ng pananampalataya ay ang pagkakaroon nila again ng mga Diyos-Diyosan. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila thamuda akhahum salih. Saliha. At para sa mga tao ni Thamud, kahapon para sa mga tao ni Ad, ngayon naman ay ang kapatid nila si Salih. Ibig sabihin, galing din sa kanila. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Parang inulit lang yung sinabi ni Nabi Hud kahapon. O mga tao, sumamba kayo kay Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban kay Allah. Huwa ansha'akum minal ard. Siya ang lumikha sa inyo. Siya ang naglalang sa inyo. Siya ang nagbiyaya sa inyo. Bakit kayo kukuha ng ibang mga Diyos-Diyosan? Parehong aral niya na dinala ng propeta natin kahapon, Nabi Hud, at ngayon naman si Nabi Saleh. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Sinasabi sa tarikh, sa kasaysayan, itong si Nabi Saleh ay may karangalan sa kanyang mga tao. Siya ay napipintong gagawing pinuno. So maski nung unang panahon, may mga, ang tawag natin dyan, politika na. Kaya lang, nang nakatanggap siya ng mensahe at nagsimula siya nangaral, may iba naniniwala. Kinausap yung ibang naniniwala sa hindi naniniwala. Hindi ba nyo alam na si Saleh ay propeta ni Allah? Ang sabi ng mga taong to, qala alladhina istakbaru, sabi ng mga taong nagmayabang, sa pinaniniwalaan nyo ay hindi kami naniniwala. So, sabi nila kay Saleh, nung una ayos ka, nung una okay ka, pero ngayon nangangaral ka na ng tunay at tanging nag-iisang Diyos ay hindi ka na ayos sa amin. Nakikita nyo yun? Ganun palagi ang sitwasyon ng taong nangangaral. So, isang araw, ito ng kwento niya. Hinamon si Saleh ng mga taong ito, yung mga kafir, yung mga hindi naniniwala sa kanya. Saleh, ya Nabi Saleh, kung gusto mo ikang maniwala kami sa'yo, ay mula sa malaking bato na ito, maglabas ka ng kamelyo na may anak sa tiyan, na manganganak sa gantong buwan, sa ganitong araw. Pag nagawa mo yun, tingnan natin. Ibig sabihin, humihingi sila ng milagro. Tingnan nyo, hindi to alam ng ibang people of the book. Bakit? Kasi again, ang propeta na ito ay Arab. Sa Quran lang sila binanggit. Wala sila sa Old Testament. Pati yung example na hayop, pang Arab talaga. So sabi niya, maglabas ka ng kamelyo dyan. At si Saleh alayhi salam ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, para sa sasampalataya nila. Nakita niyo yung pagmamahal ni Saleh sa mga tao. Lahat ng propeta, mahal nila yung kanilang mga tao. At gusto nila silang magabayan. So nagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at subhanallah, sa mata ng mga taong ito, nabibiyak ang malaking bato, solid na bato, at lumalabas doon ang nakatullah, ang kamelyo ni Allah. Isang hindi ordinaryong kamelyo, maganda, malaki, sobrang laki. At sa harap nila, lumabas ang milagro na hinihingi nila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya qawmi hadihi naqatullah. O mga tao, ito na yung kamelyo ni Allah. Special yon. Lahat ng bagay na idinikit sa pangalan ni Allah, kamelyo ni Allah, ay nagiging special. Naqatullah.
Ito ang kamelyo ni Allah. Aya, palatandaan ito. At huwag nyo itong galawin, pagtangkaan gawan ng pinsala o masama. Ito ay aya, palatandaan ni Allah. Pero paglipas ng mga ilang araw, hindi naman sila naniwala. Nilabas yung hinihingi nila na milagro, pero hindi sila naniwala. Paglipas ng ilang mga araw, nagkaroon ng pag-uutos si Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kamelyo na ito. Batas. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna mursilun naqa fitnatan lahum. Ang naka na ito, ang kamelyo na ito ay pinadala namin sa kanila bilang fitna. Ang kahulugan ng fitna sa aya na ito ay pagsubok. Maraming kahulugan ng fitna at isa sa kahulugan nito ay pagsubok. Anong pagsubok? Nagkaroon sila ng batas na meron sila dong biir, ilog o balon, na pag uminom yung kamelyo doon, sa araw na yon, bawal silang uminom. Bukas na sila iinom. At pagkatapos, salitan sila. Isang araw sa kamelyo, isang araw sa mga tao. Isang araw sa kamelyo, isang araw sa mga tao. Nakita niyo yung batas? So marami sa kanila nagtanong, doon sa araw na hindi kami pwede uminom, ano iinumin namin? Gatas ng kamelyo. Sapat sa lahat, isang kamelyo para sa grupo ng mga tao, pagka bawal sila uminom doon sa balon, ay gatas ng kamelyo. So nagpatuloy yun hanggang sa sila ay nahirapan. Isipin nyo ito yung sitwasyon. Gano'ng katigas ang puso nila? Humingi ng milagro, ginawa yung milagro sa harap nila. Bato, nabuksan, lumabas yung kamelyo. Ayaw maniwala. Ngayon naman, mas lalo silang nainis. Bakit? Dahil dito sa sistema na ito. Yung mga sistema. Alam nyo, maraming tao humihina ang pananampalataya dahil ayaw doon sa sistema ng partikular na grupo, organisasyon o pinuno. Kung naiintindihan lang natin, kung kukuha tayo ng aral, binigyan sila ng batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, parang dito sila napuno. Dito sila ayaw na namin. Kasi bakit may ganun pa? Bakit isang araw pwede uminom, isang araw hindi pwede uminom? Nakita niyo yung sitwasyon? Kaya ngayon, dumadami yung mga organisasyon Bakit? Pag sa isang organisasyon na to, ayaw ng isang tao na mumuno, aalis, gagawa siya ng sarili. Tapos yun naman, nanganganak ang mga organisasyon. Bakit? Dahil marami sa mga tao hindi marunong sumunod sa sistema o patakaran ng isang samahan. Wallahu musta'an. So isang araw, merong isang babae o dalawang babae dumating sa kanila. Yung isa may dalang pera, yung isa may dalang babae. So sabi nila, kung sino ang makakapatay diyan sa kamelyo, kanya ang pera at bahala siya sa babaeng ito. So ibig sabihin, pinagpaplanuhan na nila. So merong tao, ang pangalan ay Mizra at Khidar. Sinabi nila, tinanggap nila yung hamon. Kami ang papaslang diyan papatay diyan sa kamelyo. Nagsama pa sila ng 7 kalalakihan. Ilan na sila? Siyam. At pinagtangkaan nilang patayin ang kamelyo. Kamelyo nino yun? Ni Allah. Hinabol nila ang kamelyo, pinalibutan nila, at bilang namumuno, itong si Khidar ay pinana niya sa liig. Nang pagkapanya niya sa liig, tumakbo yung anak, kasi may anak na ito At hinabol nila yung anak at una nilang pinatay yung anak ng kamelyo. At pagkatapos, bumalik sila at pinagtulungan nilang patayin yung malaking kamelyo na yon habang sila ay nagtatawanan. Kamelyo nino? Kamelyo ni Allah. Pagkatapos nila itong patayin, pumunta sila kay Saleh. O Saleh, pinatay na namin yung kamelyo na sabi mo huwag naming galawin. Kamelyo nino? Kamelyo ni Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَخَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا أَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Saleh, yung sabi mo na wag naming gagalawin na kamelyo, ay amin ang pinatay. Atina, bima yaiduna. Nasaan yung sinasabi mong parusa? Kung totoo ka, ibigay mo ngayon. Pareng-pareho. Pag ang mga tao hinamon si Allah subhanahu wa ta'ala, ano mangyayari? Nang marinig to ni Saleh
alayhi salam, Nabiyullah, propeta ni Allah, umiyak siya. Bakit? Sapagkat alam niyan darating ang parusa ni Allah. Sinabi ni Saleh alayhi salam, tamatta'u, mag-enjoy na ika kayo sa anumang meron kayo. Pagkalipas ng 3 araw ay darating ang parusa ni Allah. Pagkasabi ni Saleh alayhi salam nito, unang araw, yung mukha nila ng 9 na tao na pumatay sa kamelyo, naging dilaw. So natakot na sila. Ibig sabihin, meron totoong parating na parusa. Sumunod na araw ay naging pula. At sumunod na araw, yung mukha, literal, nag-iiba kulay. At pangatlong araw ay naging itim. Sa pangatlong araw, sabi nila, gawa natin paraan. Patayin na natin si Saleh at sabihin natin kinabukasan na wala tayong alam. Dahil panahon ngayon ng kamalasan, katulad ng nangyari doon sa kamelyo, minalas, siya rin ay mamalasin. So ganun ang pinlano nila. At akala nila ay sila ay nakatitiyak na ligtas na sa kanilang mga bahay, dumating ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ni Allah? فَأَخَذَهُمْ صَيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Akala nila sila ay ligtas doon sa kanilang mga batong bahay. Alam niyo kung anong pinadalang parusa ni Allah? Si Allah hindi nagpadala ng tubig ngayon o ulan. Hindi nagpadala ng malakas na hangin. Ang pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, sayhatan wahida. Isang tunog na napakalakas na kahit sila ay nasa loob ng kanilang mga bahay, ay yung tunog na yon ay pumapasok sa kanilang mga kalamnan, nanginginig ang mga lupa at hindi nila kinakaya sa sobrang sakit. Tunog, sound wave. Sa sobrang lakas nito, yung puso nila nangapunit at lahat sila ay namatay. Ito ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na panahon ni Saleh alayhi salam. فَمَا عَدْنَا أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yung kanilang pagmamalaki o anumang kayamanan, kalakasan ay hindi nakabuti sa kanila. Ulit, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Katulad ng sinabi kay kaumo Hud, at nang dumating ang aming parusa ay niligtas namin si Saleh at ilang mga naniwala sa kanya. Meron pa isang magandang tagpo dito, pagkatapos nung pagkasira ng mga taong yon, lahat sila nangamatay, walang natira. Ano lang pinadala ni Allah? Malakas na tunog. Nung sila ay mga nasira na, sinasabi sa tarikh, pumunta doon si Saleh alayhi salam at sinabi niya ito, وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Ito yung aral natin, inshallah. O aking mga tao, kayo ay naparatingan ko ng mensahe, subalit nang pinaparating ko yung mensahe, hindi nyo tinanggap sapagkat ayaw nyo nang nagpapayo sa inyo. Walakin, la tuhibbunan nasihin. Subalit hindi nyo gusto ang kayo ay pinapayuhan. Malaking aral to, mga kapatid sa Islam. Yung pagpapayo ay hindi dapat isang walang bahala lang ng tao. Maring may mga bagay hindi natin nakikita sa ating sarili at iba ang nakakita, yun ay dapat patuloy nating tanggapin. Lalo kung ang pagpapayo ay may kinalaman sa pananampalataya. At inshallah bukas ay mag-uumpisa tayo sa kasaysayan ni Ibrahim alayhi salam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.